So what's up mga so weird? Rides tayo ulit. Buhay kalsada. So galing kami niyan ng Edralin Falls. Sa mga hindi pa nakapanood ng vlog na yon, nasa Jumper Sniper Official ko po in-upload yon. So pagkatapos naming maligo doon ay nag-rise na naman kami. Papunta kami ng Lintungan Falls dyan. So Lintungan Falls ay ang pinaka-popular na falls sa Nueva Vizcaya. Yun ang sinasabi ng karamihang na pagtanungan ko sa Nueva Vizcaya, no? Pero hindi ako 100% na tama yung mga sinabi nila kasi syempre malaki ang Nueva Vizcaya eh. So pero yung mga nakakausap ko sa part ng Bayumbong at saka Solano, yun talaga ang pinaka-popular daw ng Nueva Vizcaya, yung Lintungan Falls. So, si Kabugoy yung nasa unahan ko. Binubuntutan ko lang siya. Yan. May mga kasama kami nasa likod. No? Mamaya-maya pupunta yan sila sa unahan dahil hindi namin kabisado ni Kabugoy yung pupuntahan namin. So, kailangan kaming i-guide nila Ronron at ni Erica. Teka, kakain yata. Lunch break muna. Hindi ko makontrol kanina eh. Kain na kami. Tanghalian. Yan mo. Ganyan daw ang tubig daw. Ha? Ayan, cowboy na lang. GoPro, stop recording. Para lang. So, ayan na nga. Tuloy-tuloy na ang biyahe namin. So, ang vlog na ito ay kalsada pa rin. So, gusto ko lang ipakita sa inyo ang mga dinadaanan namin papuntang Lintungan Falls, para at least kung meron mang makapanood na mga mahilig din mag-rides at mga naghahanap ng mga pwedeng nilang puntahang bagong spot, lalo na kung hindi pa sila nakapunta dito sa area na to, baka magustuhan nila sa pamamagitan ng ating vlog na to ay pupunta sila. So hindi ko na kinat yan, yung vlog na yan, at ini-enjoy na lang namin yung view dahil napakaganda talaga. Kita nyo naman ang ganda ng kalsada, tapos zigzag at napakaganda ng tanawin, no? Hindi talaga naalis yung bundok sa ating footage, no? Yan. So si Kabugoy yung nasa unahan ko at yung nasa unahan pa ni Kabugoy ay si Erica at si Ronron. So si Erica ay nagmumotor din yan, pero mas ginusto niyang umangkas na lang kay Ronron dahil naka-inmax si Ronron at hindi makasabay si Erica sa amin dahil mabibilis daw kami magpatakbo. So silang dalawa ang aming tour guide ng mga time na yan. Kaya no, so uy, ay galing. Woy, naka-vlog pa. Oh. Mukhang Jollibee yung dala nyo ah. Alright. Ito po ba inyo? Oh, bigyan mo sa mami nyo. Yan. Okay, nagbo-voice over ako eh. Yan. So, ayan, dumating yung mga anak ko, mga kasuward. Hoy, sarado yung pintaw! Yan. So, dumating yung mga anak ko, si BBL at si Chari. Kasama si Kautoy, nagpunta sila ng Jollibee dahil meron daw nag-sponsor na i-treat daw yung mga anak ko sa pamamagitan ni Kautoy. Kung sino man yon ay panoorin nyo lang sa vlog ni Kautoy. No, maraming salamat. So ayan na nga, no, tingnan nyo naman kung gaano kaganda ng ang mga view dyan. So sa mga nag-expect ng magandang tanawin or I mean yung falls, so hindi nyo pa mapapanood dito sa vlog na to, no, kasi ito ay binidyohan ko lang yung daan mula sa Edralin na area papuntang Lintungan Falls, no, papuntang Lintungan Falls. At ito, tingnan nyo, kung gusto nyo mag-rides dyan ay napakaganda ng kalsada, mag-i-enjoy kayo, no. Panalo kayo sa tanawin. Yan. So, ginawan ko na lang to ng voice over kasi kita nyo naman babagal yung takbo namin dyan dahil nag-chill nga lang kami. Hindi ko alam kung naka-vlog ba yung mga ibang kasama ko. Nasa likod ko si Rigondox at si Kautoy niyan.
Kasi kung hindi ko siya i-voice over, boring siya panoorin o kahit na maganda ang tanawin. Sa umpisa lang siguro mga 1 to 2, 3 minutes maganda siya panoorin, pero kapag paulit-ulit na lang ang ganyan, no, pag mahaba na syempre mananawa din. So lagyan na lang natin ng voice over para kahit paano merong nagsasalita, meron kayong maririnig na kung ano-ano man yung mga sinasabi ko dito. Dahil mabagal lang yung takbo namin dyan eh. Pero kung mabilis yan, hindi ko na siya i-voice over kasi mas pinapanood kasi ng mga viewers yung mabibilis na takbo. Meron nga lang nababash kami. No, so yung mga taong nambabash sa amin dahil sa mabilis kami magpatakbo, wala kaming magagawa doon. Wala akong magagawa dahil tanggap ko naman yun, dahil syempre lalo na pag mga thunders or yung mga masyadong sensitive sa mga daan, no, yung mga maingat talaga, syempre magagalit talaga yun pag nakita nilang mabilis yung takbo namin dahil hindi sila sanay, no. Kaya okay lang kahit na i-bash kami, pagsabihan kami, so tanggap namin yun. Kaya kung napapansin ninyo yung mga nag-comment sa akin sa YouTube na nagagalit dahil matulin daw kami magpatakbo, hindi ko po na nire-replyan, hindi ko na pinapatulan dahil tanggap ko naman yun. Wag lang magsalita ng hindi maganda, yung talagang sabihin na sana sumimplang ka. Mayroon pa magsasabi na maghihintay ako na sinong sumimplang sa inyo. Yun, yung mga parang pinagdadasal ka na madisgrasya, hindi naman tama yun. Yun, mumurahin ko talaga yun. Yan. So yun nga, no. Kung napapansin niyo din yung mga rides namin, kahit sa akin, ang mga ina-upload ko or mga kinukuha kong clip na sinasama ko sa mga vlog ay yung mga medyo mabibilis ang takbo dahil mas maganda kasi panuorin yun. Pagka mabagal kasi ang mga takbuhan katulad ng mga ganyan, hindi na po pinapanood yan, boring siya panuorin. Maliban na lang kung may mga katulad yun, magagandang tanawin, yun ang magpapaganda sa kanya. Okay, so yun na nga mga ka-Soward, no. Total, nandito na rin tayo, nagbo-voice over na rin tayo dito. So marami pong mga nagko-comment kapag nag-rides kami na napapansin nga nila na mabibilis na kami magpatakbo, no. Mag-ingat daw kami. Syempre mga ka-Soward, i-address ko lang po itong sasabihin ko doon sa mga nagagalit, no. Huwag po kayong mag-alala kasi sabihin na lang natin ako, no. Actually kami ni Kabugoy, halos magkasabay lang kami yan, nagmotor talaga, no, mula pa sa probinsya. Kami nila Kabungot, halos sabay-sabay lang kami yan. Nauna lang akong nagkaroon ng motor, no, sa kanila. Yan. Mula pa noon talaga ay mabilis talaga kami magpatakbo, no. Kasi 'di ba mayroon namang chill ride lang, mayroong takbong pogi. Pero sa amin, aminin ko, mabilis talaga ako magpatakbo, no. Nagiging normal na sa akin 'yan simula pa noon pagdating sa motor. Pero hindi po ako nakikipagkarera ng ibang tao, ng ibang mga riders. So kung napapansin niyo na kami naghahaklitan kami, nila Kautoy, nila Kabugoy, kung sino man yung mga nakakasama ko sa rides, kami lang, yung gusto lang namin subukan yung mga motor namin. Nakakatanggal din kasi ng stress, pero sa lugar na clear, no, clear naman. At sa pagra-rides naman talaga ay hindi naman talaga maiwasan yung mga aksidente, yung mga muntik-muntikan, no. May mga ganun talagang nangyayari hanggat mayroong mga sasakyan, mga motor sa kalsada. Hindi talaga maiwasan yung mga aksidente. Ika nga, kapag ikaw ay sumampa sa iyong sasakyan o sa motor, kapag tumakbo ka sa kalsada, ay kalahati ng iyong katawan ay nasa hukay na, dahil pwede kang maaksidente, pwede kang mapilayan, pwede kang mamatay, no. Ganyan talaga ang realidad sa kalsada. So kami bilang isang mabibilis na magpatakbo ay mas malaki ang chance, or paano ba sabihin, no, na kapag halimbawa nakasagasa ng bato or nalubak, mas malaki ang chance na sumimplang kami kasi mabilis yung takbo. Mahirap kontrolin kaysa dun sa mabagal ka lang. Kapag nakasagasa ka ng bato, mas less ang chance na magkaroon ka ng hard na impact sa
kalsada, no? So mabilis ang takbo, mas malaki ang possibility na mas malaki ang pinsala. Kapag mabagal ang takbo, malaki ang chance na konti lang ang pinsala, ang depende sa takbo. Kaya kami ay dahil mabilis kami magpatakbo, so kailangan pinapractice namin yung mabilisang mga reflexes, at hindi lang naman isang beses namin ginawa yan. Talagang siyempre kahit paano ay sanay na kami na magpatakbo ng ganon. Kabisado namin ang aming mga motor, at iniayon lang naman din namin yan sa mga kalsada. Kapag clear naghahaklitan kami, subok-subok lang, or mahaba yung daan na sure ball, bumibira kami ng mabilis, lalo na kapag malayo ang biyahe, kasi nakakaantok din pag mabagal, no? Syempre yung mga sinasabi na kamote ay hindi mawawala yan sa mga nagmumotor, no? Hindi po ako naniniwala na mayroong nagmumotor na hindi po nangangamote, no? Kahit ako, aminin ko, kung ang ibig sabihin nila ng kamote ay yung mga mabilis magpatakbo, no, yung mga nag-overtake kahit na mayroong solid yellow lane, katulad yan, no, yan, mga ganyan, ako ginagawa ko yan, pero sinisiguro ko naman na clear, no, kasi minsan may mga part ng kalsada talaga na halimbawa katulad ng nakabuntot ka sa malalaking truck. Siyempre kapag doon kayo sa area na may solid yellow lane at napakahaba, kung hintayin mo pa yung broken line para makapag-overtake, abutin ka ng siyam-siyam. So kung clear naman, wala ka talagang choice kundi mag-overtake kahit na yellow lane. Ako, ginagawa ko yung ganyan. Sinisiguro ko na lang na clear yung pag-overtake ko, walang kasalubong. No, kasi may mga area kasi 'di ba na may mga truck, tapos ang babagal ng truck lalo pag paahon, mga solid yung linya, yellow. Pero kita mo naman, tanaw mo naman minsan ang mga driver ng truck, sumisenya sila na pinapauna ka, yun, maganda yung ganun. Siguraduhin na lang yung yung clear yung area na pag-overtakean mo. So lahat tayo ginagawa natin, imposibleng mayroong tao na mapiperfect niya yung basta perfect yung pagdadrive sa motor, no, o kahit na sa mga sasakyan. Kung meron man, di mag-comment ka dyan na ako, sabihin mo dyan, ako never pa akong gumawa ng violation sa pagmumotor sa tanang buhay ko. At hindi po ibig sabihin na porket mabilis ka magpatakbo ay kamote driver ka, rider, no. Usong-usok kasi yung word na kamote. Meron din pong mga mababagal magpatakbo, mga kasword, na kamote din. Kung bakit ko nasabi yan, alam ng mga legendary riders yan, yung mga veteranong riders dyan, alam nila yan. Kayo nilang mag-explain, mag-comment kayo dyan kung ano yung mga example na may mga chill driving, yung mga mababagal magpatakbo lang ng motor pero kamote din sila. So anong paraan, so anong sitwasyon, yan, comment kayo, tapos magbabasa ako ng mga comment yan. So yung mga nagwo-worry sa aming kaligtasan, pati na rin yung mga nang babash na baka ma-aksidente kami, ma-one time pag nagpatakbo kami ng mabilis, 'di ba? Salamat sa mga concern ninyo. Salamat sa mga pambabash dahil lang ayaw ninyo kaming magpatakbo ng mabilis, no? Actually, hindi naman pambabash yung iba, eh. Ano lang yun, kumbaga warning, critics, nagagalit na talaga sila dahil ayaw nga nilang makita kami magpatakbo ng mabilis. Ba, may balot pa ngayon? Ayoko muna kumain ng balot, baka lumigas ang titi ko. Ayan. So, yung mga nagsasabi mag-ingat naman kayo, mga ka-showword, nag-ingat naman po kami. Nag-iingat po kami dahil kung hindi po kami nag-iingat sa pagra-rides namin, hindi po kami aabot sa ganito, no? Siyempre, ilang taon na rin kaming nagra-rides. Yan, kami nila Kabugoy. Ilang taon nang nagpapatakbo kami ng motor sa kalsada kapag nagra-rides kami. So, nag-iingat kami.
No, nag-iingat kami, hindi porket nagmumotor harabas lang kami diyan sa kalsada. Talagang talagang nag-iingat kami. Kaya nga buhay pa kami hanggang ngayon. No. Siyempre inaalagaan namin yung buhay namin. Hindi naman porket nag-upload kami ng mga vlog na mabibilisan ay yun talaga ang nangyayari sa mga buong rides namin. No, ina-upload lang namin yung mga alam mo yung parang makaka-catchy or makakapukaw ng paningin ng mga tao na magre-react yung mga tao dahil ang bilis alam mo yun yung mga ganung pakiramdam na kung parang magre-reflect doon sa mata or sa paningin ng mga viewers na mapapa-comment sila dahil mabilis. Dahil kung mababagal ang i-upload namin, wala hindi na papanoorin dahil walang ganap yun diba? Pero hindi ibig sabihin na sa buong biyahe namin kung saan man kami magpunta ay puro ratratan. Hindi po. Rumaratat lang talaga kami kapag clear, no? At saka alam namin makakalusot yung motor, yung kaya naman. At saka yung speed namin ay hanggang kung saan yung kaya ng dibdib ako, kung saan lang kaya ng dibdib ko, no? Pagka at saka yung hanggang kung saan lang akma, no? Kung anong speed ng motor na kaya. Kaya kung napapansin niyo po, hindi po ako mahilig mag-modify ng mga motor or magbago ng mga parts katulad ng magpapalit ng sprocket or gusto kong mas bumilis pa siya. Kaya okay na ako sa stock. Dahil yung stock kasi, no, para sa akin ay yun lang yung kanyang dinesign ang motor para talaga dun. No, halimbawa itong sniper ko, kung yan ay tumakbo ng 120, ibig sabihin nakadesign siya para sa ganung speed. Yun lang yung kaya ng kanyang body, yung kanyang sa hangin, no, sa environment, kasi may kasama ang hangin. Pag tumakbo ka dapat i-consider mo rin yung hangin sa paligid no. So nakadesign na yan hanggang para doon. Kapag pinalitan mo yung ng parts para magiging tumakbo siya ng 160 na dapat ay hanggang 120 lang, ibig sabihin lumagpas na siya doon sa limit ng kakayahan ng motor. Malaki ang posibilidad na hindi niya nakakayanin yung hampas ng hangin, no, kasi magaan lang yung motor. May tendency na tangayin siya or magwigil hanggang sa masumimplang ka kasi lumagpas na siya dun sa limit kung saan akma lang dun sa motor yung speed dapat, no. So may mga ganyan. Kaya ako hanggang saan lang yung kakayanan ng motor, yun lang yung ginagawa ko, no. Pero inaamin ko mabilis talaga ako magpatakbo. Yan. So hindi po ibig sabihin na mabilis kami magpatakbo ay hindi po kami nag-iingat, no. At saka sa ginagawa namin yan dahil mabilis na kami magpatakbo, nasanay na rin kami na na-exercise din yung mga reflexes namin, no. Kaya may mga time na may mga muntik-muntikan ay kahit paano ay naiiwasan po namin, no. So far naman wala pa namang malaking pinsala talaga na nangyari sa akin. Nakailang aksidente na ako, mabibilis ang takbo, pero sa awa ng Diyos ay buhay pa rin naman ako, no. Never po akong na-involve ng aksidente sa motor na nakabangga, sagi. Never po nangyari sa akin yung ganun. Lahat ng aksidente ko sa motor, halos lahat ay slide. Na-shoot ako sa kanal, wala pong involved na ibang motor or sasakyan. Maliban lang pala doon sa yung pinakauna kong aksidente, no, sa Maynila. Binangga ako sa U-turn slot. Yun lang. Hindi ko naman kasalanan yun dahil binangga ako. Yan, so yun, hindi maiwasan talaga yung mga aksidente, pero salamat naman at buhay pa tayo. Yan. So yan lang po. Sana yung mga nagagalit pag nagpapatakbo kami ng mabilis ay pagbigyan nyo na lang po kami dahil nag-iingat naman po kami. At saka mga kasowerd, gusto ko lang pong
linawin sa inyo po ha, yung mga nagagalit dyan, na ang gamit po naming camera ay GoPro. No, lalo kapag ang GoPro ay naka super wide, napakabilis po tingnan. Napakabilis po tingnan. Ang 80 na takbo ay sobrang bilis po tingnan sa sa GoPro. Kaya kapag katulad yan, yung aking manibela, ay yung aking dashboard sa motor ay hindi nakikita yung takbo. Kapag binilisan ko yan, kapag tumakbo ng 80 yan, akala mo nasa 100 plus na. Kaya akala ng iba, laging mabilis ang takbo, lalo pag nagbabanking ako. Mabilis ang takbo pero hindi siya, may daya ang GoPro. May daya ang GoPro. Ayan. So maliban na lang kung yung talagang tuwid na tuwid. So ako nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa tagal ko na rin nagmumotor ay ginabayan naman niya kami kahit mabilis ako magpatakbo. So basta wag lang talagang kalimutan na magdasal kahit saan magpunta bago umandar ang motor, kung saan tayo magpunta magdasal tayo, kasi yun lang ang panlaban natin sa kalsada. Dahil kahit gaano ka pa kagaling, gaano ka ka-expert, gaano mo man kabisado ang mga lugar na pinupuntahan, ay hindi mo masasabi yung mga ibang mga sasakyan na nakakasalamuha mo dyan sa kalsada na maaring maging dahilan ng mga aksidente na madadamay ka. So hindi talaga maiwasan yung mga aksidente, kaya laging magdasal tayo. So yun nga, kapag napanood itong video na to at kayo ay naghahanap ng lugar na pwedeng mag-rides, pwede nyo itong puntahan. Napakaganda ng mga tanawin dito, chill lang. Ngayon kung gusto nyo pumunta sa Lintungan Falls, yung pupuntahan namin dito sa area na to, itong dinadaanan namin, pwede kayong magdala ng sasakyan. Pwede pa ang sasakyan dito. Pero dun sa papasok, kasi pagdating namin dun sa unahan yan, ay may papasukan kaming iskinita na kasya naman yung mga sasakyan. Kaya lang, gusto ko siyang ipakita ng buo sa inyo para at least kayo na mismo ang humusga kung kaya ba ng sasakyan ninyo, kung ipapasok nyo ba ang sasakyan, So ito, highway pa lang to, liliko pa tayo sa iskinita para makapunta dun sa falls. Napakaganda po ng Lintungan Falls na yan. Siguro napanood nyo na sa mga vlog ni Rigondox, ni Kabugoy at saka ni Kautoy, dahil ngayon kasi nasa Bukana na ako. Yung mga vlog ko doon ay ngayon ko palang ini-edit, dahil wala nga akong editor ngayon, dahil natapos na nga si Pangit, na siya, ikakasal na kasi, magbubuhay, asawa na siya kay Dang, panibagong journey. Congrats nga pala sa kanilang dalawa, dahil sa wakas ay ikakasal na rin sila sa tagal ng panahon na magjowa sila. Congrats sa kanilang dalawa. Mahirap din pala ng mag voice over, ito mo, nakatuyo ng bunga nga. Kasi kung hindi natin i-voice over, boring Ayan, hinahanap ko yung may part dyan na nag-overshoot si Ronron. Kaya lang, hindi ko na alam kung saan banda, baka kanina pa. Salita kasi ako lang salita dito Hindi ko na napapanood yung mga nangyayari dyan sa daan na yan. So ngayon ay 24 minutes tayo. Hindi ko alam kung ilang minuto ba yung vlog na yan. Tsaka grabe, napakaganda talaga ng kalsada nila. Paikot-ikot lang tayo sa bundok na yan. Tingnan nyo ang ating mga vlog. Hindi mawawala sa footage yung kabundukan, dahil ang Nueva Vizcaya ay napalibutan ng kabundukan. At yung part na yan ay, ito yung sa mga oras na yan ay napakalamig na po niyan. Malamig ang area na yan dahil natapat kami ng taglamig talaga nang pumunta kami ng Nueva Vizcaya. BBL, saan punta? Akala ko ba binila niyo ang nuggets? Okay na, pahinga ko.
Dali mo dito. 10 pieces. Yes, thank you, thank you. So, ayan. Uy, yung delikado yung ganyan, oh, yung sobrang bilis. Yan, oh, kaya buti na lang nandyan si Rondron nag-guide sa amin. Ayan. So, sana mga ka-sword ay maging ano, wag na kayong magalit, no? Wag na kayong, yung mga nagagalit na naman, pag mabilis kami magpatakbo. No? Ayan. Wag naman, yung mga ibang mga nang babas talaga, yung mga regular na basher siguro, wag naman yung ganun, yung pagdasal nyo na sumimplang kami. No, pangit naman yun dahil isipin nyo kung mabasa ko yung comment mo na yan, lalo kapag sa Facebook, tapos gumagamit ka ng legit na account, nako, mapapahiya ka talaga sa akin. Karumal-dumal ang abutin mo sa mga sasabihin ko, lalo kapag gumamit ka ng legit account, tapos mabasa ng mga pamilya mo. Hindi talaga maganda ang sasabihin ko kapag nagsalita ka ng hindi maganda sa akin, lalo pag ganyan yung sumimplang ka, yan ang mga sinasagot ko talaga. At alam niyo naman ako, pag pumapatol ako sa mga basher, kapag nabasa ko yung mga comment na below the belt na, so normal na sa akin yun. Hayaan nyo na ako, pagbigyan nyo na akong pumapatol. Bakit ano yan, rough road? Yun, rough road nga. Yun, so sana hindi magbago yung aking makina ng motor na to, no, dahil sabi ni Boss Emil doon sa Nueva Vizcaya, no, yung aking motor na yan, si Spy, ay gifted daw yung motor na yan, no. Kumbaga sa mga unit ng mga motor, halimbawa mga Sniper 155, no, yung motor ko na yan ay gifted dahil napakaganda ng performance siya talaga, kakaiba, napakatulin ng motor na yan. Kaya maswerte ako sa napili kong motor na yan. So yung nasaan na ba tayo? Ito na yata, liliko na yata tayo. Teka, tingnan natin. Huwag kayong aalis dyan. Hindi, kurbada lang pala. Grabe, ang haba pala ng clip na to. Ano? Ilang minutes kaya? Yan, nauna na pala ako dyan. Yan, lumarat-rat na. Teka, tingnan natin. Huwag muna tayo mag-voice over. Iyon naman pala, naglaro-laro lang ako ng bahagya kasi nga nakaka-boring kasi kapag ganyan kahaba ang rides tapos ganyan kaganda ang sigsag, no, ay hindi talaga maiwasan na maglaro-laro ka sa mga kurbada. At lahat halos naman ng mga riders ganyan, no. So yung pagra-rides kasi ay parang buhay na namin nung kami mga nagra-rides talaga. Kahit sa ibang mga riders dyan, ang pagra-rides talaga ay parang kaakibat na ng buhay. Kaya nga bumili ng motor yung iba dyan, para makapag-rides, stress reliever, maghanap ng mga lugar na magagandang tanawin para kapag day off, no, ay makalanghap ng mga sariwang hangin, especially kung dito ka sa lugar na yan, no. Yan, napakasarap po sa pakiramdam ang mag-rides. Ibang klase sa pakiramdam, no. Kaya mapalad ka kapag ikaw ay mayroong motor, kahit mga ganyan lang, mga underbone, no. So yung mga nag-request na sana mag big bike na kami kasi malalayo yung mga pinupuntahan namin, saka na lang po, mahal ang big bike, hindi pa namin kaya yun. Mahirap ang big bike, mga ka-sower, dahil siyempre ako, kung gugustuhin ko, pwede akong kumuha ng hulugan, no. Sila Kabugoy, sila Rigondok, sila Kautoy, mahirapan pa sila, no. Baka hindi pa nila kakayanin yung kahit mga down payment, no. Medyo malaki na kasi ang malaki na ang
ang maintenance nun. Tsaka yung gasolina nun, ang mahal siguro, no? Mahal ng gasolina pag katulad ng mga pinupuntahan namin ganyan, no? So, ito naman, nag-enjoy pa naman kami. Ako, nag-enjoy talaga ako sa sniper. Yan. Kaya, okay pa tong rides namin. Basta, ingat lang talaga. Ingat lang. Yan, katulad niyan, no? Yung mga takbo namin yan, takbong pogi lang yan eh. Kasi hindi namin kabisado ang area eh. At saka, meron kaming sinusundan. No, guide sila Ron at si Erica. Nakabuntot lang kami sa kanila. Pero kung kabisado namin yan, yung pupuntahan namin, nauna na kami ni Kabugoy dyan. Nila Kautoy. Mabibilis na yung takbo namin. So, mahirap magpatakbo ng mabilis kapag may mga banking at hindi mo kabisado ang area. No. Pwede namang magpatakbo din ng mabilis pero yung sakto lang na bilis yung kayang mamreno kapag may mga biglaang kailangan mong magpreno dahil katulad ng mga lubak o mga buhangin katulad niya, delikado yung ganyan, no? Galing sa mga landslide. Prone talaga siya sa landslide ang area na yun dahil siyempre kabundukan eh. So, yung palang Nueva Vizcaya ay nasa patag pala siya talaga. Napalibutan lang siya ng bundok. At saka napakaganda talaga. No? Oo nga pala mga kasoward, ako nagbabalak ako na mag-invite ng kahit isa o dalawa lang hanggang dalawa lang sa mga rides namin. Kung kayo ay merong, halimbawa, meron kayong sniper o meron kayong raider, no? O ano man mga motor ninyo. Wag lang big bike kasi big bike hindi kayo mag-enjoy dahil maghintay sa amin. No, hindi akma. Yung akma lang sa mga motor namin. No, baka gusto niyo sumama sa mga rides namin. Like balak namin sa susunod mag-Ilocos kami. No, so baka gusto niyo sumama. No, baka meron diyan dalawa lang para makapag-rides naman kami na may mga kasamang subscribers. At alam ko namang maraming nanonood sa amin na nanggigigil na gustong sumama talaga sa rides namin dahil hindi dahil sa magaganda yung mga pinupuntahan namin, kundi dahil gusto din nilang rumatrat. Dahil maraming nanonood sa amin na talagang gustong sumabay sa tratan. Baka nga may mas malala pa nga sa amin dyan magpatakbo. Bah, Diyos ko po. Doon sa Marilaki, ang dami. Nandun yung mga halimaw magpatakbo pero hindi namin ginagawa yung ganun, yung nagsusupirman. Diyos ko po. Mahirap yung ganun. Yung mga nagpapatakbo doon ng mabilis na nakipagkarera, ang mga motor doon ay mga kargado. Kumbaga, over na yung speed nila sa standard ng makina ng kanilang motor. Kumbaga, ano na siya, mga kinargahan na. No? So, mahirap, nakakatakot yung ganun. Walang magaling na rider kung hindi na akma sa design ng motor mo yung takbo, no? Nakakatakot na yun. Kaya ako hindi ako nagkakarga. Hindi uso sa akin yung magdadagdag para bumilis yung motor, lumakas yung makina. Kung gusto kong bumilis, edi mag big bike na lang. Yan, katulad nung unang sniper ko, 135 bitin. Gusto kong mas mabilis, kaya bumili ako ng 150 na sniper, yung Bumblebee. Bitin pa rin. Yan. Hindi ako makahabol kay Kabugoy nun pag nag-rides kami dahil si Kabugoy, nung bumili ako ng sniper 150 yung Bumblebee, si Kabugoy ang binili Raider na carb eh. Hindi talaga makahabol ang sniper dun. Parehas mga stock. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng 155. Yan. Hanggang sa kadalabas na ng pag may bagong labas na sniper, kumukuha na ako. Ayan. Hanggang ngayon, naka-sniper pa rin. At si Kabugoy, nag-sniper na rin. Yan. Uy, chicks yun ah.
Sino kayo mga pangalan ng babae na yun? Uy! Ayan, teka, magtatanong yata kami dyan. Ay, huwag na. What? Where are we? Bunruno! Ano pa lang tawag sa lugar no? Bunruno! Bunruno Mars! Bunruno Mars! Grabe, ang layo! Ang layo! My goodness! So malapit na kami sa kanto dyan, no? Kung saan papasok ng papuntang Lintungan Falls. Diyan na yata banda yan. Nasaan ka na? Lintungan Falls! Why naman? Oh, grabe, ang dami talagang ilog dito. Oh, pagkaganda ng mga ilog. Kung meron lang yan ganyan sa Bukana, araw-araw napakaganda ng aming mga content. Ayan o. Pamahalaang barangay ng Bunruno. Runruno. Runruno pala. Runruno Mars. This way to Luntungan Falls. Ayan na. Yan na po yung kanto, no? Mula dun sa highway, papuntang Lintungan. So may mga 5 to 6 minutes yata yan bago ka makarating dun sa falls mismo. So abangan nyo na lang yan sa next vlog dahil dyan ko umpisahan yung next vlog hanggang dun na sa mismong falls. No? Babay muna.